Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Aralin 26, Unang Utos ni Haring Salermo, Saknong 1013 hanggang 1062. Tumungo si Don Juan sa palasyo at doon ay humarap kay Haring Salermo. Magalang siyang nagpakilala at ipinaalam ang tunay niyang pakay. Ang humingi ng pahintulot upang makamit ang pag-ibig at kamay ng anak nitong si Doña Maria. Ngunit ipinaliwanag ni Haring Salermo na hindi madaling makamtan ang pagsang-ayon niya. Tanging ang sino mang makapapasa sa kanyang mahihirap na pagsubok lamang ang karapat-dapat sa dalaga. Bilang unang utos, ipinag-utos ng hari na patagin ang isang bundok at taniman iyon ng trigo na dapat ay maging harina at maging tinapay na ihahain sa kanyang hapagkainan pagdating ng kinaumagahan. Nang gabing iyon, nagkita sina Don Juan at Doña Maria. Ikinuwento ni Don Juan ang mabigat na utos ng hari at ang takot niyang hindi ito kayanin. Subalit sinabi ni Doña Mariang butihin na huwag siyang mangamba. Tiniyak niyang siya ang gagawa ng paraan upang matupad ang utos ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng kanyang talino at mahika, naisagawa ni Doña Maria ang buong gawain, mula sa pagpatag ng bundok hanggang sa pagtubo ng trigo, paggiling nito at paglikha ng tinapay na ihahain sa hari kinabukasan. Kinaumagahan, laking gulat ni Haring Salermo. Nasa hapag na niya ang mahiwagang tinapay galing sa utos niya kay Don Juan. Tanong, bakit mahalagang humingi ng tulong kapag ang isang pagsubok ay lampas sa kakayahan natin, tulad ng ginawa ni Don Juan kay Doña Maria? Pangalawa, ano ang ipinahihiwatig ng pagiging handa ni Doña Maria na tumulong kay Don Juan kahit mahirap ang utos ng hari? Mahalagang kaisipan, sa bawat hamon sa buhay, hindi sapat ang lakas at tapang lamang. Ang tunay na tagumpay ay mas madaling nakakamit sa tulong ng karunungan, kabutihan at pagtutulungan ng mga taong may malasakit sa isa't isa.